Bro Junri, may bisita rito sa iyo ano. Sabi ni Abdul Malik ba to sa iyo? Nabasa mo na ba 'yon? Ano, Hindi pwede ba pa. bakit pwede ba umakyat diyan yung mga TR? Mga ano sabi niya? Ah, Mga anong pastor lang ang kaya nyo? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kaibigan. Sa pagkakataong ito is meron po tayong tampok na video sa ating punto por punto review. Bakit daw hindi pinapapasok ang TR sa punto por punto? No? Hindi ba pinapapasok o ayaw na nilang pumasok? Dalawa yan eh. Hindi ba sila pinapapasok o ayaw na nilang pumasok? Bueno, bago din paliwanag yung isyong yan, atin mo napakinggan o anong sinabi ni Brother Junre patungkol sa bagay na yan. Sabi niya ganun. well, nung mga unang pasok nila dito kapatid, no, baka hindi mo na ano, hinarap namin yan sila dito, no, with good faith, na mayroong paggalang sa kanila. Actually, yung mga request nila, binigay pa namin. Ayaw nila makita yung mukha nila, binigay namin yun. Pero, yung moment na ginagamit lang pala nila yung programa namin para mayroon silang gawing pulutan doon sa programa nila. So, hindi na namin pinahintulutan. No? Kasi, yan ang isa sa reason kung bakit galit na galit si San Pablo sa mga Hudiyo na nagkristyano. No? Sabi ni San Pablo sa mga Hudiyo na naging Kristiyano, dahil sa kagagawan nyo, nilalait ang pangalan ng Diyos. Kaya ako nagsuggest na huwag nating hayaan na gamitin itong programa para malait ang ating doktrina. Kaya hindi na sila pinapasok dito, kapatid. No? Hindi mo lang siguro nalaman. At hindi namin sila inurungan, hindi namin sila kinatatakutan. Ako pa mismo ang humarap kay Midan. Dami niyang tanong. Hindi siya nakalusot sa amin dito. Pero mas pinili namin hindi na sila pabalikin kasi nga ginagamit lang nila ang programa para sa kanilang programa. Tapos iniiba nila Kaya yung conflict of iniiba yung interest, content. kaya hindi na namin Iniiba yung hinayaan. nakamo no. Pag sila ng iniiba. Ayun nga, yun nga point ko, Brother Angel, na ang ginagawa nila, kasi may access sila na makarecord sa amin. Ang ginagawa, pinagpuputol ang mga sagot, ginagawang pulutan. Kaya hindi po pwede yan. Kasi kami, hindi na namin ginagawa sa programa nila yan. Ginahayaan lang namin sila mangaral doon sa kung ano man yung aral nila, bahala na sila. Bahala na yung mga nakikinig sa kanila. No? So, it's not fair. It's not fair. Sabi nga ni Santiago, wag mong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Kasi pag binigyan mo sila ng pagkakataon, baka ikaw pang maninilkado, kapatid. Sabi niya, pwede bang umakyat kami para kasama siya Abdul Malik. Pwede bang umakyat kaming mga taga-TR? Mga mahihinang pastor lang ba gusto nyo? Parang ang lakas-lakas nyo. Pwede. Parang ang lakas-lakas nyo. With one condition, pag nakapasok ka na dito, magpakita ka ng mukha. Yun lang, ang condition namin. Show me your face. Sa Bisaya, show me your face. Okay? So, yan na. So, show your face.
Ayan. So narito ang paliwanag diyan. Unang-una, ang ginagawa kasi ng The Revealers sa amin, yung mga grupo ng Iglesia ni Cristo ni Tatag ni Manalo na yan, unchristian kind of spiritual warfare. Yung magtatanong sila, hindi nila kokontre ng sagot. Pero yung aming sagot, pinagpuputol-putol. Kaya na lang halimbawa, yung isang post ng ng The Revealer sa kanilang channel na kanila pinalitaw na para kay Brother John Ray, si Pablo ay hindi sinugo. Pero hindi yun ang intention ng sagot ni Brother John Ray kasi ang tanong kasi ni Mida nung gabing yun is mali ba ang ginagawa ni Manalo na ipangaral ang Iglesia ni Cristo? So walang tanong about kay Apostol Pablo. Ang tanong is about kay Felix Manalo. Ngayon, nung sumagot si Brother Wendell sa tanong na yan, di nila pinost ang sagot ni Brother Wendell. Oh. Tapos yung unang bahagi ng sagot ni Brother John Ray, di nila nilagay. Ang nilagay nila yung panahon na nagkamali ng bigkas si Brother John Ray, na instead na Felix Manalo ang sabihin niya hindi sinugo, ang nabanggit niya si Apostol Pablo. So, ang context ng sagot ni Brother John Ray, hindi narinig kasi pinutol nila. Ngayon, kung merong makakita ng video na yun, lilitaw na sa katuruan pala ng punto por punto at ni Brother John Ray, si Apostol Pablo hindi sinugo. Pero hindi kasi yun ang intention ng sagot, no? Para bang yung mga pagkakataon na na nagkaka-split of the tongue talaga yung slip of the tongue yung mga namamahayag. Si Iranyo Manalo nga, na slip of the tongue si Iranyo Manalo 'di ba? So si yung mga ministro nakaka-slip of the tongue din mga ministro. Ibig sabihin, napaka unfair naman na puputulin yung hindi pinakita ang tanong, hindi pinakita ang kabuuan ng sagot, bagkus pinutol lang at iniba ang sentido. Yan ang sinabi ni Eli Soriano nung siya nabubuhay pa, na ang ginagawa ng mga ministro ni Manalo, ni Felix Manalo, ni Iranyo Manalo, na umuupa ng mga tagamakmak na puro mga sinungaling, referring sa mga ganitong gaya ng The Revealers, nagpuputol-putol ng tape para paiba-ibahin ang sentidong sinasabi. Yung kasing ganyang uri yan kasing uri ng ganyan na pagtuturo is isang uri ng panloloko yan. Halimbawa, ate paliwanag mabuti ha. Ang tanong about kay Felix Manalo. Ang sagot, natural, ayon kay Felix Manalo. Ang sagot ni Brother Wendell, hindi nilagay. Ang sagot ni Brother John Ray, yung unang bahagi, hindi nilagay. Sa unang bahagi kasi ng sagot ni Brother John Ray kasi, is talagang nalagay doon na si Felix Manalo ang tinutukoy. Pero sa bandang unahan ng kanyang sagot, instead na Felix Manalo ang kanyang banggitin, ang kanyang nabanggit is Apostol Pablo. So ang nangyari, yun lang kanilang pinost, yung sagot na yung nagkamali ng bigkas, tapos pinilito na nila na yun ang turo ni Brother John Ray. Mali. Hindi yun ang context Hindi yun ang sentido ng sagot. Hindi yung sentido. Nagkamali ng bigkas pero ang sinasagot na tanong kay kung sugo ba si Felix Manalo. Sa madaling salita, yung videong yon ang nagpa-trigger sa amin na huwag silang papasukin. Anong nangyari ngayon? Pero gumawa ng paraan naman yung punto por punto para manatili silang makapasok, tuloy ang kanilang pagpasok. Gumawa kami ng mga kondisyon para sa kanila, para maging fair naman sa aming side ang kasi kung pagputol-putol sila ng video, at least gawin namin patas, no? Kasi hindi mo papayag yung mga Katoliko na hindi makita yung kabuuan. Eto, kapag punto por punto ang kanilang hahamunin, halimbawa, ako, main representative ng punto por punto, or si Brother Wendell,
Ang gusto namin face-to-face na laban. Face-to-face na laban gaganapin sa Tagbilaran. Yun ang aming gusto. Face-to-face na laban. Kaso, ayaw nilang humarap dahil lang mga ito is hindi naman sila, matawag natin na, hindi naman sila na opisyal na magdidebate ng INC, natatag ni Felix Manalo, kaya ang kanilang reason, hindi sila haharap. Kasi unang-una, hindi sila opisyal na tagapagturo. Hindi gaya sa amin sa punto por punto, kami mga opisyal na tagapagturo ng simbahang Katoliko. Samantalang sila, mga basura lang. Mga basura lang itong The Revealers eh. Mga basura itong The Revealers. Oh. Tapos, pangalawa, gumawa ng, hindi nila kaya yon, ginawa ng ikalawang mas gaan-gaan na. Ayan na lang face-to-face, gusto nila sa online pa rin, pinagbigyan. Si Junri ang haharap. Pero may kondisyon si Brother Junri. Ang camera, nakaharap sa mukha nila. Hindi pwede sa paa. Hindi pwede sa computer. Kung ang camera ni Brother Junri nakaharap sa kanyang mukha, dapat ang camera nila for being fair. Kaya nga, di ba? For being fair. Pero, ang The Revealers, matigas pa rin ang ulo. Nagigipagmatigasan pa rin ang The Revealers. So, ay ang kanilang gusto kasi, yung kanilang gusto ang masunod. Nakatago ang muka, nakatago ang identity, para kung sakaling mambuli, walang makakasuhan ng cyberbullying. Ba? Kasi ginagawa nila kasi cyberbullying yung ginagawa nila eh. Sino makakasuhan ng cyberbullying kung hindi naman kilala ang pakakasuhan? Di ba? Yan. Ngayon, ano nangyari? Ang nangyari, may ikatlong option na pumasok. Pwede silang pumasok, nakatago ang muka, the same pa rin, nakatago ang kanilang identity, walang nagbago sa kanila, ganun pa rin. Pero ang haharap sa kanila, yung ethos votum na. Ethos votum, si Boy Letra, si Brother Nash, sila nangaharap sa kanila. Okay lang, walang muka. Pero nangyari kasi, itong si Mida, napipikon siya kay Nash. si Midan at yung mga TR na aalibadbaran kay Nash at kay Boy Letra. Ngayon, kung may debate mangyayari, hindi pwede na hindi si Nash ang moderator. Alam niyo kung bakit? Kasi, kung ibang moderator, mamaniubrahin nila kung ano-ano mga pinagsasabi na hindi naman kasali sa tinatanong. Pero kung si Nash kasi, kumbaga, lilimitahan ang kanilang mga patutsadang gagawin. Lilimitahan. No, yun ang gagawin ni Nash. Ayaw naman nila ng ganon. So, ang nangyari, ang desisyon ng The Revealers, wag na lang pumasok. Kasi kung papasok sila, automatiko ang haharap sa kanila ang ethos votum. Ang ethos votum. Yan ang haharap sa kanila. Sabi nila ngayon na bakit si Nash, bakit hindi kayo? Minsan na namin ginawa na kami ang humaharap sa kanila. Ang di namin nagustuhan, yung aming mga sagot, pinagpuputol-putol. Yun. So, ginagawa nilang pulutan sa kanilang programa ang aming programa. Diba? Kaya para maging patas ng laban, kung gusto nyo ng ganyan pala na uri ng kalokohan, di bigyan din ng ating tapatan ng kalokohan din. Diba? Kalokohan ang ginagawa nyo, putol-putulin yung aming video, di ating tapatan ng kalokohan. Debate kayo, si Nash ang moderator niyo. Pero tuluyan na nagdesisyon ang TR na wag nang pumasok. Yun talaga ang dahilan. Okay? So, yun po ang ating sagot. Maraming salamat po. At
hindi tuloy ang sinara na punto ang aming pintuan sa kanila. Hindi sila pumasok pero pagpaalam muna na sila papasok para aming makontak ang Ethos Bottom para siyang humarap sa kanila. Kasi kung kami punto ang kanilang sadya, wala silang ibang choice kundi harapin yung aming mga terms. Kung ako o si Brother Wendell, face-to-face debates tagbilaran. Kung si John Ray, ang kamera nakaharap sa kanilang mukha, hindi pwede yung AI. Yung AI, malalaman namin yung AI yung gagamit ng avatar, AI avatar, malalaman namin yun na hindi pwede yun. Kailangan talaga sa mukha nila nakaharap. Kasi meron kasing mangyayari kapag may mukha. Sige, ano mo nga, pakita mo nga yung paligid mo, yung gano'n. Pag hindi gagawin, yung sabihin, AI yun. Diba? So, hindi pwede. Kaya kailangan talaga, kung sa online, punto-puntong sadya nila, nandiyan si John Ray, pero ang kondisyon, ang camera nakaharap sa kanilang mukha. Kung ayaw nila ng gano'n, Ethos Bottom. Okay, so maraming salamat po at dito na lamang po tayo. Bye-bye.